brother. Salamat, brother. At tamang-tama ang ating pagdating ngayon. Maganda Alhamdulillah. ngayon. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bueno mga kaibigan at mga kababayan, andito naman po tayo sa atin hong palatuntunang Islam in Action. Aba, siyempre ho, dito lamang ho yan sa Dawa TV ho, mga kapatid at mga kababayan. Ayan, at talaga naman ho, alam ho ninyo, napakabalad ho natin ngayon sa pagkakataong ito ho mga kaibigan, sa isa hong napagandang paksang ating talakayin at kapakipakinabang ho sa ating bansa, at hindi lamang sa bansang Pilipinas, kundi sa buong mundo. Aba, kapili ho natin ngayon si Brother Fally Abdul Hadi John Obrero. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wa ala rasulillah il karim. Amma ba'd. Alam mo brother, talagang sa kabila ng lahat na talaga naman itong ating panahon ay nangyayari sa ngayon, makikita nating lumaki na naman ang baha. Lumaki ang baha dito sa ating lugar, subalit iyon ay hindi naging hadlang. Yes. Upang ikang ay magkaroon tayo ng isang magandang talakayan tungkol sa ikaunlad ng ating bayan. Isa na nga rito, napakaganda pag-usapan yan, yung korupsyon. Yung korupsyon. Yan ang ating ibabahagi sa ating mga kababayan. Dahil alam mo yung kampanya ni Pinoy, kung ating naalala, doon daw tayo sa Tuwid na Landas. Talaga namang siguro kahit sino namang Pilipino ay talagang gusto yun doon. Yung Tuwid na Landas. Subalit, siguro makalipas ang halos isang taon, ay tingnan natin kung tayo ba ay sa katuparan na nga ba? Yung sinasabi ho, alam mo yung mga kaibigan, may yung sinasabi at nakatatak yan, Brother Fally, sa ating puso't isipan, nasabi nga nila, kung walang kurap, ay wala raw mahirap. Sa totoo yun eh. Kaya nga doon sa sinasabi nila na kailangan daw magkaroon ng RH bill para walang mahirap. Kaya hindi ako pumayag doon eh. Hindi, wala katotohanan niya. Si Pinoy mismo nagsabi, kung walang kurap, walang mahirap. Walang mahirap. So sa makatuwid, hindi natin kailangan ng RH bill. Yes. At ito rin babalik na tayo sa pinag-usapan tayo. Talaga sinabi mo. Ay kung halimbawa, lahat ho namang mahirap ho sa mga liblib lugar, mayroon ho mga maraming mga anak. Ay kung ito ho'y maturuan, matulungan ho, at mabigyan ng tamang mga skills at kaalaman ho sa paghanap buhay at mapunta sa ibang dagat, ay bayong dagat at makapagtrabaho, magtulong. Ayan. So yung sinusulong nila ng RH bill ngayon, pagbabalik tanaw doon sa ating kukunasan. Ngayon ko lang napagtanto na yung isinusulong nilang RH bill para daw walang mahirap ay taliwas doon sa kagustuhan ni Pinoy, doon sa sinabi ni Pinoy na kung walang kurap, walang mahirap. Walang mahirap. So ngayon, siguro, tingnan nga natin kung ngayon ba wala nang kurap. Yes. Wala na nga kurap niya. Yan Brother Fally. Alam mo yung mga kaibigan at mga kababayan, ay atin ho namang, ramdam ho natin na ang kahirapan hong umiral sa atin hong bansa ay dahil na rin ho sa walang pakundangan at talaga naman hindi maaawat mula pa noon hanggang ngayon. Yun hong korupsyong umiral ho sa ating lipunan. So malalaman natin ngayon, ay ating marinig mula kay Brother Fally, ito bang korupsyon na yung umiral, Brother Fally, sa iyong pananaw, sa iyong palagay bilang isang mamayan sa ating bansa, no? At bilang mayroon ka rin nasasakupan, no? At nakikita mo ngayon, ano bang pinakamainam na solusyon para kay tuluyan na ang korupsyong ito ay tuluyan ng mawala sa ating lipunan? Alam mo kaibigan, kung korupsyon ang pag-uusapan, hindi na natin kailangan ng batas. Hindi na kailangan batas. Dahil nandiyan na ang batas na yun. Nandiyan na ang batas. Kailangan ipatupad lamang natin. Ipatupad na lamang. Ipatupad natin at kailangan ang batas, kailangan tingnan niya. Kung talaga bang itong batas na to tungkol sa mga korupsyon. Yes. Yung mga kaparusahan tungkol sa korupsyon, nasa batas na natin yan So sa madaling sabi, andyan na ho yung batas. Ang kulang na lamang ho nito para tuluyang humasawata nga ang korupsyon, bigyan ng makatotohanang pagpapatupad. Ang problema kasi ngayon, ang problema nga sa Pilipinas, kailangan ibukas natin ang mata ng lahat ng mga Pilipino. Dahil sa alam ng lahat ito nakaramihan doon sa mga lumalabag sa batas ay yaong mga nagpapatupad ng batas. Nagpapatupad ng batas. Tingnan natin yung militar. Tingnan natin yung kapulisan. Tingnan natin yung mga institusyon ng gobyerno. Mga ahinsya ng gobyerno. Tingnan natin yung mga mambubutas, mga mambabatas pala. Di ba? Na itong mga tao na ito, sila ang may kinalalaman. Sila ang nasa kapangyarihan. Sila ang nasa kapangyarihan.
sila dapat ang nagpapatupad ng batas. Yes. Subalit makikita natin na sila yung mga malalaking Sila pa yung lumalabag. ngayon lumalabag. Oo, pag pumunta tayo sa kulungan ngayon, pag pumunta tayo sa Quezon City Jail, ha? Karamihan sa mga nakakulong dyan, meron akong kaibigan nagnakaw ng pantisan, nakakulong ngayon eh. Ha? Meron diyang isang magnanakaw ng saging, nakakulong ngayon. Di ba? Kapiraso lamang ho ang ninakaw ho, mga kaibigan. Samantala ngayon, nagtiis sa kulungan. Nagtiis sa kulungan. So makikita natin na yung mas malalaking mga magnanakaw, mahirap hulihin. Alam mo kung bakit? Dahil yung kapwa, yung mga ibang mga nagpapatupad ng mga batas, magnanakaw din. Wala tayong pinapangalanan dito, subalit siguro ito'y maging eye-opener sa lahat. Na kung talagang wala nang magagawa ang gobyerno, na para ilagay sa kulungan lahat itong mga corrupt official na ito, siguro tayong mga sambayan ng Pilipino. Tayo na mismo. Tayo mismo ang gumawa ng paraan. Paano nga ba? Diba? Halimbawa ngayon, yung mga maraming infrastruktura na dapat itayo. Diba? Subalit, pagdating sa bidding, sila lang nakakaalam dyan eh. Sila lang nakakaalam. So, lahat ng mga sumasali sa bidding, mga corrupt din yan eh. Mga corrupt din. Lahat ng mga kontraktor ng gobyerno, hindi naman lahat, pero karamihan ay corrupt. Alam mo kung bakit? Makita mo yung, makita natin yung tulay sa Alabang. Pero mo ilang taon lang yun. Ilang taon lang. Katatapos ng halos nito kayo yan eh. Ilang taon lang yung tulay na yun. Napakabata pa ng tulay na yan. Pero katatapos lang, ritokehin. Bakit? Nasira ka agad nang wala pa sa panahon. Bakit? Substandard ang mga materyales. Makita mo yung diki dapat na panglaban sa baha, bandang Malabon. Diba? Bakit hindi matapos-tapos ang baha dyan? Bakit? Nagkaroon ng pumping station, hindi naman... Wala din saysay daw. Walang saysay. Bakit? Paano may ipapump yung tubig palabas? Ay sira yung dike. Pagkatapos nang may tapon ho yung tubig, ay sira naman yung dike. Ay umiikot lang yung tubig. Di ba? So, yun ang problema natin. So ngayon siguro, brother, meron pa bang solusyon? Meron pa bang solusyon na tayo maaasahan? Ayan. Ano ho, mga kapatid at mga kaibigan, no? Ito ho ang malaking katanungan at hindi lamang ho sa panig ho namin at kundi lamang ho sa mga nanonood ho ng Islam in Action, kundi sa sambayan ng Pilipinas. Mayroon ho bang solusyon ang ito hong suliranin sa ating bansa? Yan ho ay ating malalaman sa aming hong pagbabalik. Huwag ho kayong alis, kami ho muna ay magpakilala at siyempre ng ating hong mga tagapagtutulong. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng JTO Landscaping. Pagdating sa landscaping, panalo ka. Kasama ang CDO Pinoy Style Carne Norte. Sarap gisado, nalalangha, certified, halal, at ng LBC, ang hari ng padala. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim. Amma ba'da, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bueno mga kaibigan at mga kababayan, tayo ho'y magbabalik ho sa atin hong palatuntunang Islam in Action. Siyempre dito lamang ho sa Dawah TV ho mga kaibigan. At siyempre Brother Fale, bago tayo magpatuloy no, sa atin hong naiwang katanungan, mayroon nga bang solusyon ho mga kaibigan? Pero bago ho yan, salamatan nga natin ang JTO Landscaping. Salamat sa... dapat na natin pasalamatan dahil isa po sa mga masugid na taga-suporta natin. At yan na rin yung kaibigan, yung may-ari ng CDO. Gusto kong pasalamatan si Jerome Ong sa kanyang patuloy na... Sarap ang tanghalian natin kanina. Kulang eh. Almusal eh. Kulang yung pinadalang Kulang ba? corn beef. Hindi, na-stranded. Siguro, kailangan ipadala na lang to sa hari ng padala. Yes. Ayan ho mga kapatid at mga kaibigan, kaya ang Islam in Action ho ay patuloy ho nagpasalamat sa JTO Landscaping. Kita naman ho ninyo kung gaano ho pinaganda ho ang nasa aming likuran ho. Bukod pa ho sa kaya-ayang tingdan ho mga kaibigan. Dito lang ho yan sa Kislatan Adventure Park ho mga kaibigan makita ho ninyo ang kakaiba hong lugar. Ayan. At ibang mga halaman na sa aming kapaligiran, kaya hindi ho kami na problema sapagkat todo suporta ho ang Islam in Action ho mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon, balik tayo doon ho sa ating hong katanungan. Yes, Brother Yusuf Labila.
ikaw bilang isang Muslim, Yes. siguro gusto ko malaman, if you have your way, halimbawa kung Yes. ikaw ang masusunod, Aha. meron nga bang solusyon? Aba, sa oo, korupsyon ito? oo naman kapatid. No? Alam ho ninyo mga kapatid at mga kaibigan, sa panampalatayang Islam ho, wala hong problemang walang solusyon. Alam mo niyo yung korupsyon? Napakadali ang solusyon nito, Brother Fale. Dahil nga, una-una ho mga kaibigan, sa panampalatayang Islam, hindi pwedeng mamuno ang isang taong walang takot sa dakilang lumikha. Yun ang pinakauna eh. So, ibig sabihin, lahat na dapat ng namumuno, pag ikay namumuno sa isang nasasakupan, dapat taglay mo ang takot sa dakilang lumikha. Pag ito, Brother Fale, ay nasa puso ng sinumang tao, aba, tiyak na kapag ikaw ho ay may tuksong dumarating sa iyo, halimbawa, tulad na sinabi mo nga, magkaroon ng isang proyekto, na isang tulay o anumang hong proyektong gagawin ng ating pamahalaan, kung ikaw ang nangasiwa at may takot ka sa Diyos, aba, ay mawawala yung sinasabi mo. Ibig sabihin yung makatotohan ng budget, palagay natin, ang budget ito 2 million. Aba, hindi mo pwedeng, ikibakin ko ito. Hindi. Kahit na walang nakakita sa akin ng mga tao. Hindi pwedeng gawin 1.2 na lang. Hindi pwede. Una-una, takot ka sa dakilang lumikha. Hindi man nakikita ng kapwa mo tao ang iyong pangungurakot at panglalamang sa iyong kapwa, tiyak nakikita ito ng dakilang lumikha. At laging nasa puso ng isang namumuno at pinagkatiwalaan na may araw ng paghukom. Pag ito, Brother Fale, ay nandun lagi sa puso at isipan ng isang tao na siyang pinagkatiwalaan mo sa isang proyekto, abay tiyak na maging malinis at talaga namang maibibigay niya ang tudong pagmamalasakit doon sa gawain yun. Sapagkat ang pananalig sa dakilang lumikha, yun ang pinaka sandata sa ganung usapin Okay, walang problema pala kapag ang pinuno natin yes, may takot sa dakilang lumikha. Okay. Oo. Ngayon ang tanong ko, Oo. paano kung yung pinuno natin ay walang takot? Ayun. Anong solusyon? Yun ang problema. Ha? Yun ang malaking problema, Brother Fale. At kung nagkataon ngayon, mga kaibigan, tulad katanong mo, ay paano ngayon kung ang namumuno o ang nangasiwa sa isang gawain ay walang takot sa dakilang lumikha? Aba, kinakailangan ho ang sambayanan ay magkaroon ng makatotohan ng malasakit. Okay. Yan. Alam mo, brother, Aha. may solusyon pa rin ang Islam diyan eh. Oo. Kapag ang ating pinuno ay walang takot, Oo. sa dakilang lumikha, may nakasulat sa banal na Quran, brad. Mm. Na ang magnanakaw ay dapat putulan ng kamay. Oo. Totoo yan, Brother Fale. Halimbawa, dito lang sa ating lipunan. May ibig. Yes, kung pairalin yung batas Islamiko, aba, yung korupsyon ho, tiyak na masasawa taho mga kaibigan sapagkat halimbawa, isang congressman, isang gobernador, o isang mayor, o anumang katungkulan na sa lipunan, ay lantarang hong nangungurakot o nagnakaw ho mga kaibigan sa kaban ng bayan, abay alam ho ba, tulad ng sinabi mo, ang gagawin ho roon ay putol kamay ho mga kapatid. at mga Imagine, kaibigan. Brad, kita mo, bigyan kita ng example. Oo. Halimbawa, isang congressman o isang mayor, O isang mayor, isang opisyal na nagnakaw, pinutulan mo isang kamay pinutol. ngayon, Sa lunita pa, ay isa na lang kamay natira, Oo. ay nagnakaw uli. pinutol ulit. Hindi na pwedeng kumampan niya yung Brad. Wala na. Bakit? Oo. Hindi na siya pwedeng kumamay. Hindi na siya pwedeng kumaway-kaway, Brad. Diba? So napakaganda. Ginagawa natin medyo masaya itong talaga na. Diba? Yes, Pero kung siseryosohin natin, ang isang politikong nagnakaw, ninakaw niya ang budget ng bayan kapag may pruweba, putulan na isang Putulan kamay. na lang, yes. Alam mo naman sa Islam, napakaganda ng Islam, Brad eh. Sa Islam religion, kapag yung kasalanan mo ay napagdusahan mo na, absulto ka na. Absulto na. Okay, pag nagnakaw ka, putulin ng kamay. Wala ka na pananagutan. Wala ka ng pananagutan. Kasi kinakailangan nun, Brother Fale, halimbawa, bago isagawa ho yung pagputol ng kanyang kamay, kinakailangan mo nang ipaunawa sa kanya. Kinakailangan, kapatid, ito ang tuwid na landas. Samahan niyo ako. Tama. Ito ang pamamaraan ng Twitter. Sabihin ganun. O ito, kapatid, ang tanging solusyon sa pagkakasala mo. Tama. Para ikaw ay hindi na mananagot sa kabilang buhay. Dito pa lamang sa mundo, tanggapin mo na ito yung kabayaran sa pagnanakaw na yung ginawa. So kinakailangan nun, Brother Fale, yung pagtanggap. So tinatanggap niya bilang kabayaran sa kanyang pagkakasala at kung ito'y may sasagawa na sa kanya, tulad ng sinabi mo, absuelto na siya. Aba, Brad, Biro imagine mo pag isang kamay ka na lang. Isang kamay ka na lang. Kumandidato ka pa ulit. Aba, sasabihin ng mga tao, wag na natin iboto yan. Isang kamay na lang yan, magnanakaw yan eh. Di ba? Magnanakaw yan. Aba, marami akong kilalang mga kurap na nakulong nung lumabas. Tumakbo pa ulit. Marami tayong kurap na, meron tayong isang kurap na naging opisyal na tumakbo pa nga eh. Tumakbo pa ng pagka-gobernador kung saan. Di ba? So, kaya ngayon, kung
ang lahat ng korap na opisyal ay pinutulan mo yan ng kamay. Unang offense, pinutulan mo. Pinutol. Pangalawang offense, pinutulan mo. Wala na. Aba, ay sino kaya ang bubuturo sa tao na yun? Ha? At pangalawa, kung mayroon pa mang nagbabalak, nagbabalak na abay sundan ang mga iyapak, anong nangungurakot na leader na yan, ay pag nakita, ay lalo na Brother Fally, kung halimbawa, isa sa gawa ho ang pagputol ng kanyang kamay sa mataong lugar. Sa luneta. Sa luneta. Ipanawagan, nakatutok doon ang lahat ng media. At siyempre, nangunguna doon ang Islam in Action ho mga kaibigan. Nakatutok ho. At siyempre, kinukunan live. Napapanood sa buong Pilipinas. Tama. Abay tiyak, yung mga nagbabalak pa lamang na mangungurakot ay magkakaroon na ito ng pagdadalawang isip. Alam mo, matatauhan ka minsan o matutuwa ka eh. May mga taong walang hiya. Pero hanggat kaya nila itago, hindi sila nahiya eh. Pero kung yan ay pinutulan mo kamay, at alam ng taong sila ay magnanakaw, kaya sila natutulan ng kami, mahihiya yan. Diba? So sa Makati, minsan marami mga taong hindi takot sa dakilang lumikha eh. Pero takot sa pulis. Bigyan kita ng example. Halimbawa, sinabi ng lahat ng reliyon nagtuturo na bawal magnakaw. Pero maraming ano diyan, maraming violator diyan na nagnanakaw pa rin. Pero doon sa isang batas sa mga municipality, sa mga city, hindi ka pwedeng mag-go pag kulay-pula. Beating red light. Maraming sumusunod diyan, Brad. Lalo na pag walang pulis. Hindi. Pag may pulis yan, talagang walang nagbabiolate yan. Kasi matitikitan sila. Kaya, imagine yung traffic violation, takot mag-violate yung mga iba. Dahil takot matikitan. Pero yung pinag-utos ng dakilang lumikha, ay binaliwala. Okay lang. Kasi walang kaparusahan pa eh. Yes. Wala pang kaparusahan. So kung lalagyan mo kagad ng parusa ngayon yan, di ba? Kaya yun ang sinasabi nating tunay na solusyon. Kailangan halimbawa man lamang hindi ho maipapatupad ng ganun ho dito sa ating bansa, no? Dahil nga hindi nga ayaw nilang sundin yung batas na, alam mo Brother Fally, yung batas na yan ng pagputol kamay sa mga magnanakaw, hindi naman bagong batas yan eh. Ang batas na ho yan ay noon pa yan ay pinapatupad na ho yan ng mga propeta noon pa. Tsaka hindi lang sa Muslim country pinapatupad yan, sa Japan. Sa Japan daliri. Pag mga 10 mga daliri, ubos na. Ubos na lahat. Hindi ka na siguro magnanakaw. Yes. O paano ka mandurukot kung wala ka ng daliri? Wala ka nang mapagdurukot. Sa Japan pinapatupad yan eh. So kita mo Brad. At saka siguro ang isa sa magandang solusyon pa rito na back to basic tayo. Sa eskwelahan pa lang, kailangan ituro ng mga teacher, ang dinudulot, yung mapag-input ka sa kayamanan hindi sa'yo, mapag-input ka sa bagay na hindi sa'yo, kailangan sa maliliit pa lang itinuturo na yan. Dapat ang mga simbahan itinuturo din yan. Huwag natin... sa murang gulang pa lamang. Kita mo sa Japan, Brad, kapag yung isang tao na involved sa isang anomalous na problema, anomalous act, o mga corruption na yan. Kusa nang nagbibitiw. Iba naghaharap. Kusa nang nagpapatiwakal. Kaya nga pakiusap natin, di ba? Lagi natin pakiusap. Yung mga magnanakaw sa gobyerno, parang awan na. Magpatiwakal na kayo. Di ba? Hindi, ang hirap pakiusapan. Yun ang katotohanan. Yun ang katotohanan. Dapat ganun eh. Dapat yung mga namumuno, opisyal ka man, o ano man yung nasasakupan, pag ikaw yung nangungurakot ho, at makonsinsya ka naman, abay tularan ho natin yung mga nauna na. Na mga nauna na. Magpatiwakal na sila. Ho'y hinahangaan natin at sinasaluduhan natin. Yung mga nauna sa Japan, Brad, kita mo? Yung mga tao na involved sa mga intrigue, mga intrigue. Mga imoralidad, talagang nagkaharaki rin. Nagkaganon eh. Hindi nila naantay na ang sabayran pa ang maghatol. Kasi mas mahalaga sa kanila ang sasabihin ng tao sa kanilang mga anak, sa kanilang mga apo. Kita mo yung lolo ko. Hanggang ngayon, pag narinig yung pangalan niya, sabihin magnanakaw yan. Diba yung lolo ko, Brad? Pag narinig ng tao na sinabi, yung pangalan niya, sabihin magnanakaw yan. Biro mo ilang henerasyon na nakalipas? Diba? Nakatatak pa rin sa isipan ng tao. Nakatatak pa rin sa mga kapitbahay namin na yung lolo ni Damusloy ay magnanakaw. Diba? So, yun ang mahirap eh. So, biro mo sa atin ngayon. Paano mong ipakakain sa mga anak mo? Yung pinagnakawan mo. Pinaghirapan mo. Hindi mo pinaghirapan eh. Pinaghirapan mong nakawin. Pinaghirapan mong nakawin. Diba? Maaaring hindi ka mabisto ngayon. Paano kung nabisto ka pagdating ng araw? Paano pumutok yung mga ninakaw mo eh? Nalaman. Oo, nalaman na.
biro mo yung mga apo mo ang magdurusa, mga anak mo, Ang pangutya, ang paglalait Oo. ay hindi ho Pag matitigil. biro mo, sabihin sa anak mo, ito yung anak ni Caterio eh. Sino yung Caterio? Ayaw magnanakaw doon sa amin. So yan ang isa sa nakakalungkot Oo, no, yun ang isang, yun ang na karusa. pangyayari. Oo, yun ang ano. Siguro kung Aha. ang kailangan naman sa atin, may mga batas na tayo. So, ang kilagalaman lang ho nito, yung makatutuhan ng Pagpapatupad, enforcement. Yun ho ang Enforcement. totoong solusyon. Na Ibig may- sabihin, magbigay ng sampol ang ating hong pamahalaan para diretso ho tayo sa tuwid na landas na ito. Ibig sabihin ay siyempre, batid naman ho nila kung sino-sino ho naman yung nangungurakot at sino-sino ho naman yung nagdulot ng pagpapahirap sa ating sambayanan. Aba, dapat ho'y magkaroon ng makatotohanan ng pagpapatupad at dapat madaliin. Oo, saka sa panawag natin sa... Nakakalungkot ito, isa pa ba pala, nakakalungkot lamang ho. Lantara na, ay talagang kitang-kita na ho sa ating mga mata ho, na ang taong ito ay siya ho may kagagawan, siya ho nagkakasala. Ayon ko ba kung bakit ay pinapatagal pa at hindi pinapatupad ang hatol sa kanila. Bueno, yun hong problema mga kapatid, mga kaibigan, di ba? Ayan, mamaya ho, basahin natin, dami na ho nag-email sa atin. At basahin ho namin yan. Huwag ho kayong mag-alala. Yan ho mga kapatid, lantaran na ho, nakikita na ho natin, batid na ho ng sambayanan, siya yung nagkakasala, gumawa ho ng karumal-dumal, ngunit hindi pa rin ho may papatupad ang kaparusahan para sa kanya. At wag ho kayong alis, sa ilang sandali ho, kami ho'y magbabalik. Kami ho muna magpakilala ng aming hong mga nakapagtapos. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng JTO Landscaping. Pagdating sa landscaping, panalo ka. Kasama ang CDO Pinoy Style Carne Norte. Sarap gisado, nalalangha, certified, halal, at ng LBC, ang hari ng padala. I wanna live in a land called paradise. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim. Amma ba'da, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bueno, mga kapatid at mga kaibigan, siyempre tuloy-tuloy lamang ho tayo ritong tumutok sa ating palatuntunang Islam in Action at dito lamang ho mapapanood sa Dawa TV. At ganyan din ho, kami ho'y nagpapasalamat ho mga kaibigan sa LBC, sa Hari ho ng Padala, ganyan din ho sa CDO Carne Norte. Ako, napakasarap ho naman ang aming hong almusal, lalo na kanina hong aming tanghalian at siyempre sa hapunan, hindi ho nakakasawa itong CDO Carne Norte ho mga kapatid at mga kaibigan. Ngayon din naman sa GTO Landscaping. Kaya kung kayo ho'y namumblema, pagdating ho sa inyong mga harden, gusto nyo itong pagandahin, ito ho ang inyong mga asahan, ang GTO Landscaping ho, mga kapatid at mga kaibigan. Bueno, Brother Fally, bago natin balikan yung tulad ng nabanggit natin, no? Lantaran na ho, nakikita na ho natin na sila na ho ang may kagagawan ng krimen, sila na ho may kagagawa ng ganitong pagkakasala, pero ang dami po hong pasikot-sikot eh. Hindi kasi Ha? hindi mo wala tayong magagawa bro, Oo. yung proseso ng batas. Proseso ng batas, Oo, no? kailangan- Sapagkat malinaw nang ibig. Alam mo sa panampalatayang Islam mo kasi. Ito, paano nga ba sa Islam, Brother Fally? Yung hong pagbigay ho ng mga testigo o mga patunay, alam ko sa Islam, napakadali Alam mo, lamang ho simple eh. lang sa Islam. Oo. Kapag merong tatlong mananampalatayang Muslim, Ha? na- Yung na- napanipaniwalang testigo. oo. Oho. At napatunayan na itong tatlo ito, Mm. na testigo na ito ay sila ay mananampalataya Oo. at sila ay talaga napagkakatiwalaan ng komunidad. Mm. Pag sinabing ikaw ay magnanakaw, putol na mamaya yung kamay mo. O kaya sa biyernes, putol na yan. O kung halimbawa naman, ang pagkakasala ay humantong doon sa hatol ng kamatayan, abay automatic ito. Pag Oo. gayak na ang mga ebidensya, nagpapatunay, ay ipapatupad na agad ho mga kaibigan yung hatol na kamatayan. At isa pang kainaman nito, Brother Fally, sa panampalatayang Islam, kapag mayaman ho ang nakakalaban mo, ikaw naman ho'y mahirap, ay hindi ka mangangamba eh. Sapagkat ang magtatalaga ng lawyer, ika nga na mag-iimbestiga at magtatanggol sa iyo sa iyong karapatan, ay ang gobyerno mismo ang magtatalaga. Yung Sharia court. Oo, ang Sharia mismo. Sila mismo ang magbibigay ng lawyer sa kabilaan. At halimbawa, doon sa isang lawyer ay ipinagtapat na mismo na siya ho may kasalanan. Aba, hindi pwedeng pagtakpan ng lawyer na yan ang pagkakasala ng kanyang kliyente. Pag alam na ho niya na yung kanyang kliyente ay siya hong nagkakasala, hindi na pwede itong pagtakpan eh. Hindi niya gawing ilulusot niya yung kaso. Ilulusot pa niya. Alam na niya na siyang may pagkamali. Sapagkat ang lahat ng lawyer, abay, may takot sa dakilang lumikha. So hindi pwede niyang pagtakpan yung pagkamali. At maring siya pa mismo ang magpapatotoo na ito ho ang may kasalanan. Kasalanan. Ganun sa panampalataya. Ang problema kasi Brad, dito sa ating justice system na umiiral ngayon sa Pilipinas, Oo.
na halimbawa yung mga kriminal, Oho. wala tayong death penalty. So, ang nangyayari, maraming mga taong paulit-ulit na mga kidnapper, mga Aha. karnapper, di ba? Napaulit-ulit. Ulit na lamang. Oo, kasi hindi sila takot eh. Pag nahuli ka, masarap ang buhay sa kulungan eh. Oho. Di ba? Kunyado ka ba? Eh, Kung mapirami, kubul ko ba? Oo. Hindi ka nababaha, di ba? Oo. Pag May medyo kwarta ka may na. pera ka, may kubol ka pa ron. May kubul ka pa. Oo. Aircon pa. Yun ang- May yun swimming ang- pool ka oo. pa. May Ngayon, anak ko na. tinan mo ang nangyari. Oo, mga kapatid. Isa sa pinakamalaking pinagkukulan ng budget ating pamahalaan ay Ah. pakainin yung mga bilanggones. Yun. Napakalaki ng budget. Bigyan sila ng tirahan, bigyan sila ng gwardiya, Gwardiya. damit, pagkain. Ito ang nag-iisa sa mga laking budget. Pero kung halimbawa kung ang pinapatupad natin ay Sharia law, ha? Na kapag ang heinous crime ang ginawa, wala na tayo ikukulong, Brad. Oo. Sa Sharia law, Pag napatunayan, Oo. ay automatic na. pag napatunayan, 2-3 biyernes, ganun na yun eh. So hindi mo na pakakainin. Aha. Biro mo dito, rapist, Aha. di ba? Ikukulong mo habang buhay. Habang buhay mo pakakainin yan. Ayun. Napakalaki po ng pondo para pakainin mo isang taong kriminal na wala nang dapat karapatang mabuhay. Yeah. Dahil kapag ikaw isang tao, ikaw ay nang rape, ikaw ay pumatay ng kapwa mo, Napatunayan, napatunayan, wala ka ng karapatang mabuhay. wala na. Parang winave mo na yung karapatan mong mabuhay ka sa mundo na to eh. Tapos papasok doon yung tinatawag na kung Islamically ang ating pairalin, papasok doon yung tinatawag na blood money. Blood money, oh. Kung tanggapin noong biktima, absuelto ka. Absuelto ka. Oo. Walang ikukulong eh. Pero kung halimbawa hindi tanggapin at Eh. gusto nilang buhay ho ang iyong inutang, dapat ho buhay din kabayaran. Salam alaikum. Ayun. Peace be with you. Mag- Yun ang pinakamaganda, di ba? Goodbye Philippines na kumbaga, ha? Pumunta ka sa Muntinlupa ngayon, Brad. Pumunta ka sa Iwahib. Ah. Puno ito. Imagine yung mga bilanggo, Oo. yung mga drug pusher, ha? Pinoprotektahan, may mga kubol. Oo. Ang gaganda ng kanilang mga, may negosyo pa sa loob. Ay, siyempre, may yaman eh. Oo, Pag ikaw ho'y mahirap hong nakukulong, ay talagang rotation pa ang pagtulog. Kaya nga, bakit natin bibigyan ng yan ang tsansa? nakakalungkot, oh. Ako hindi ko maunawaan eh, bakit natin bibigyan ng tsansa itong mga drug lord na ito? Itong mga pusher na ito na napakaraming buhay na sinira, na hanggang ngayon ay tuluyang nasisira ang mga buhay ng mga kabataan na nalulunod sa droga. Bakit pa natin sila bibigyan ng pagkakataon para sila ay magbago? Imagine, kita mo yung mga drug pusher, mga drug lord, hanggang sa loob nagbebenta ng droga. Ay, sapagkat Hindi ako may sabi niyan, Brad. Ay, hindi. Napapanood eh. Hindi ako may sabi niya. Napapanood, oo. Baka sabihin nila, Napapanood, saksakan na yabang decision ng Obrero. Eh. Walang silbi yung DOJ natin pag hindi totoong meron At saka pinapakita ko naman. walang droga sa loob ng kulungan. Hindi lamang ho tayo ang nakapagsabi at katunayan ho sa lahat ng nanonood ngayon ay tiyak ho makapagsabi din ho kayo na ang lahat ho na yan ay may katotohanan. Pero bago yan, Brother Pale, bago tayo nagkakasarapan, naku, yung dami na hong email din eh. Ayan. Ha? Bigyan ho muna natin ang daan. Ito hong mga email ng atin hong natanggap ho, mga kaibigan, bago na ba ituloy itong napakasarap hong pagtalakay. Ho? Ito, sabi dito, Assalamualaikum mga brother, waalaikumsalam, warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masya Allah, ganda at paganda na ang dating nyo kapatid sa Islam in Action. Noon, naka-Amerikana kayo at okay ang dating nyo. Masya Allah. At ngayon naman, naka-barong Tagalog kayo. Allahu Akbar, kapatid. Naway tularan kayo ng iba pang mga kapatid na nagdarawa. Amin, inshallah, kapatid. No? At sabi pa dito, ang pupugi daw. Wala ko dito kasama ng pupugi. Si Derek Abdul Malik, ang Ilocarpio. Di ba? Hindi, mabuti nga wala siya ngayon. Dahil, para sa ulo natin. sa ulo natin. Ayan. Dati na naman eh. Ito pa. Ito pa. Salam kapatid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ganda na pagtalakay nyo kay Dr. Jose Rizal. Oh boy, ang ating nakarang episode, no? At sana naman ay talakayin din nyo ang iba pang mga bayani tulad ni Lapu-Lapu dahil hindi alam kung sino nga raw ang nakapatay sa kanya. Ay, baka napanood nila yung pelikula. Hindi, kusinero daw. Kusinero daw na. Lapu-Lapu, ginawa tayo sa At iba pang mga bayani ng ating bansa para naman hindi makalimutan ng mga kabataan. Tama ho naman, tama. Saka hindi pero siguro sa ating manonood, abangan po ninyo. Kasi tatalakayin din namin kung saan napunta yung 10 dato. 10 dato. Oo. Kilala ko na si Dato Puti, yung Si Dato Puti. idol mo. O si Dato Dumagsil, Dumagsol, Paiborong, Magkaya, Paduhinog, Lubay, Balansuela. Siguro isa-isa Susunod, natin yan. talakayin natin yan. Oo.
gusto nila malalaman Kasi Ha? hindi ako Mm. hindi ako matahimik, brad. Na Oo. si Magellan lang daw ang nakadiscover sa Pilipinas. Sa Pilipinas. Oo. So, kailangan ay atin ho yung... Isa-isa natin, sino ba talaga nakadiscover eh? Oo. Ha? Bueno, sa atin ho mga kababayan, ho, nais pa rin ho magpadala ho ng mga email. Ayan, kung gusto ninyo magkaroon ng symposium ho, sa inyong mga lugar, ho, ay imbitahan ang Islam in Action. Aba, kami ho handang tumungo sa inyong mga lugar at maging kabahagi ho sa larangan ho ng pagdadawa sa inyong mga mag-anakan at kilala. Kaya mag-email lamang ho kayo. Yan, napapanood nyo sa inyong my screen kung paano ho kayo magpadala ng inyong mga mungkahe, ng inyong mga mensahe, katanungan ho, dito sa palatuntunang Islam in Action ho mga kaibigan. Dito lamang sa Dawa TV. Ayan. Okay, balik tayo, Brother Fale. At dito ho mga kapatid, sa atin hong pagtalakay pa ho sa ibang mga paksa, nako siguro sa sunod, no? Ay atin pang mabigyan ng pag-ibayo ito. Brother Fale, sa iyong mensahe kapatid, dito sa problema sa ating bansa tungkol sa korupsyon at limitado na lamang ho ang ating oras. Siguro ibalik na natin ang death penalty. Death penalty. Oo, para walang gastos. Yes. Ha? Ganun na lang. Oh. At Pwede pa pinakamaganda. i-recycle yung itak eh. Oh, Asahin mo lang yan, matalim na naman eh. Mas mahal yung lethal injection, bro. mahal yun. Ibalik na lang natin yun. Alam mo kung bakit? Kung ayaw na nilang ibang tao pa ang kumite sa kanilang buhay, ay tularan na ho nilang, pag alam na ho nilang sila ho'y sukdulan ng kasalanan, sukdulan ng pagpahirap, Magpatiwakal na sila. Yun ang maganda solusyon eh. Yan, Magkusa na, di ba? Mm. Kasi sa totoo lang, isa yan sa nagpapabigat sa atin. Aha. Ang daming kriminal ngayon na pinagsisilbihan pa ng ating pinagsisilbihan pa, pamahalaan. pinaggastusan pa. Pinagkakagastusan pa. Aha. Siguro para mabawasan yung bigat na ating dinadala, yung mga convicted na kriminal, please lang, parang awan nyo na, magpatiwakal na kayo. Ayun. Magkusa na sila, di ba? Magkusa na. Oo. Ayan, ho. Kasi wala tayong death penalty. So yun ang tanging ating panawagan at hindi lamang ho kami kundi ang buong sambayan ng Pilipinas na yun ho ang makatwiran. Kung ayaw ho nyo magbago, magpapakatotoo na kayo at dinggin nyo ang aming pakiusap na naway, tularan nyong nauna na o di kaya ay magpatiwalang na. Yan ho mga kapatid at mga kaibigan, wala na ho kaming oras at siyempre, Brother Fale, sa iyong... Talagang napaka-exe, napakaganda pag-usapan. Yes. Siguro kailangan tayong magkaroon ng part 2 nito. Aha. Kasi napakaganda pag-usapan itong problema, pangunahing problema. Hmm. So siguro po hanggang sa muli, naasahan po namin na kayo ay laging manood dito sa Dawa TV dahil nawa kayo ay makapulot, lubusan nyo rin makilala kung anong uri ang mga Muslim. Ayan. Pero pasalamat ho tayo ho sa mga naglagay ho dito ng mga pausok ho sa amin. Mga kaibigan, napapansin ho ninyo. Kami ho, ang dami ho nanonood Nanonood ng mga nick-nick at talaga namang tanda ho na napakasarap ho ang aming kinalalagyan ng mga kaibigan. Sariwang-sariwa. Bueno, wala na ho tayong iba pang may babahagi sa inyo. Susunod na lamang ho mga kaibigan. Kami nagpasalamat sa production ho ng Islam in Action, sa GTO, sa lahat ng umaagapay ho sa ating lahat. Sa Born Creative, salamat ho tayo. At sa ating direktor, no? At sa ating mga DOP. Lahat-lahat ho kayo. Naway tanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang paghirap na ito at naway pagkaloob na sa atin ang pinakamahusay sa mundong ito at higit sa lahat sa kabilang buhay at iligtas tayo sa naglalagablab na ako'y namimiyak. Ito po ang inyong kapatid, Brother Yusuf din sa Lapitan, kasama si Brother Fale Abdul Hadi, John Obrero, nagpasalamat sa inyong lahat. Akhiru dawana in alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mabuhay ang sambayanang Pilipinas. Called paradise. Wanna see the birds fly, and I wanna hear the angels sing the praises of my Lord so far above. As I move poetically with struggle, I fall in love. I look to the left, I look to the right, and all I gaze upon reveals the source of flowers, rainbows, and the dew at dawn. Some see before, and some see in, and some see after. I let my sight pierce the chains and see the master. I wanna